Makalipas ang ilang araw, pumunta sina Kunan at ang kanyang ama sa Royal Capital dahil nakatanggap sila ng pahintulot na makipagkita sa Royal Sorcerer. Sa totoo lang ay pareho silang nagulat na pumayag ito at dahil halos walang nakakakuha ng ganitong pagkakataon. Kung magiging maayos ang pulong ay posibleng ang maging tutor ni Kunan ang Royal Sorcerer at nagpasalamat si Kunan sa kanyang ama sa pag-aayos nito, subalit sinabi ng kanyang ama na walang anumang nepotism na nangyari at ayon sa kanya, nagkaroon lamang ng interes ang mga Royal Sorcerer kay Kunan matapos basahin ang kanyang talaan, kahit hindi niya alam kung bakit. Habang naghihintay ay nagpasya si Kunan na gumawa ng pusa mula sa tubig, kapansin-pansin na mas umayos na ang kontrol niya sa mahika dahil ang anyo at pakiramdam nito ay eksaktong parang totoong pusa, gayunpaman ay hindi pa rin niya alam kung paano ito papagalawin ng natural o papatunugan, ngunit sobrang nagustuhan ito ng kanyang ama. Pagdating nila sa kastilyo ay sinalubong sila ni Lady Rasha at binati siya ni Kunan gaya ng dati. Ngunit ipinaalam sa kanya na si Rasha pala ang ikalawang prinsesa at nakatatandang kapatid ni Mira, dahil dito ay iginiit ni Kunan na masaya siyang makilala ang kanyang magiging hipag. Napansin ni Rasha na may buhat na pusa ang ama ni Kunan at inakala niyang napaka-cute nito ngunit nang ibaba ito, kinansela ni Kunan ang spell at bumalik ang pusa sa pagiging isang tipak ng tubig, namangha si Rasha dahil hindi niya inakalang hindi ito totoong pusa. Ibig sabihin ay mas bihasa si Kunan kaysa sa inaasahan niya at inalok niya si Kunan na ihatid agad sa Black Tower. Bago umalis ay ipinaalam ng ama ni Kunan na may pakikipagkita pa siya sa hari sa araw na iyon, kaya tinanong niya kung ayos lang ba kay Kunan na umuwi mag-isa. Ipinahayag ni Kunan na kaya naman niyang maglakbay ng mag-isa kaya't sinabi ng kanyang ama na magpapadala na lang siya ng karwahe para sunduin si Kunan mamaya. Habang naglalakad sina Kunan at Rasha sa loob ng mga pasilyo ay sunod-sunod na tanong ang binabanggit ni Kunan tungkol sa advanced magic, ngunit masyado siyang mabilis magsalita kaya nahihirapan si Rasha na makasabay. Ipinaliwanag niya na bago pa lamang siya roon kaya't hindi pa siya handang sagutin ang lahat ng tanong ni Kunan. Sa kahariang iyon ay may 10 prinsesa at 7 prinsipe at karaniwan ay naglalaban-laban sila sa mga nagawa at tagumpay para sa karapatan sa trono. Ngunit isinuko ni Rasha ang kanyang karapatan sa trono upang maging isang sorcerer, medyo nag-aalala rin siya na baka madamay si Kunan sa laban para sa royal succession, kaso bigla niyang napansin na hindi na naglalakad si Kunan kundi ay dumudulas na siya. Tinanong niya kung paano niya ginagawa iyon at ipinaliwanag ni Kunan na gumawa lang siya ng manipis na yelo sa ilalim ng kanyang mga paa upang mabawasan ang friction. Tinanong niya si Rasha kung gusto rin niyang subukan at tila sobrang na-excite ito. Ngunit bago iyon ay kailangan muna niyang ipaliwanag kay Kunan ang mga patakaran sa Black Tower. Una ay hindi siya dapat basta-basta na makisangkot sa anumang faction at pangalawa, hindi siya dapat pumirma sa mga nakakahinalang kontrata o magsabi ng anumang maaaring magdulot ng problema sa kanya sa hinaharap. Matapos iyon ay hiniling ni Rasha kay Kunan na gawing ice skates ang kanyang sapatos at makalipas ang 1 minuto, pareho na silang nag-i-skating sa mga pasilyo nang walang iniintinding kahit ano. Ngunit nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Sinubukan silang pigilan ng ilang gwardya kaso masyado silang mabilis para maaabutan, bigla namang napadaan ang Knight Captain na si Dario at napansin niya ang nangyayari kaya't hinabol niya sina Kunan at Risha, inutusan silang tumigil sa pag-i-skating sa mga pasilyo. Nagsimulang mag-alala si Kunan na baka mapahamak sila kaya't tinanong niya si Risha kung dapat na ba silang huminto. Ngunit sinabi ni Risha na sobrang saya pa niya kaya't kailangan lang nilang bumilis pa para matakasan si Dario. Sa kasamaang palad ay hindi kailanman nilalaktawan ni Dario ang pag-eehersisyo ng mga binti, kaya madali niya silang nahabol at pagkatapos ay pinagalitan sila ng matagal sa courtyard at pagkatapos nito, dinala na rin sa wakas si Kunan upang makilala si Akar at ito ang Grand Mage. Pagkakakita pa lang ni Kunan sa kanya ay ramdam na niyang tunay na bihasa si Akar. Nabanggit ni Akar na narinig niyang may water crest si Kunan sa katawan nito at kinumpirma naman iyon ni Kunan, na sinabing nasa kanang balikat niya ito. Sinuri ni Akar ang crest at nalaman na ito ay 2-star pero hindi pa kailanman narinig ni Kunan ang ganitong klasifikasyon, kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito at ipinaliwanag ni Akar na may 7 uri ng crest at ito ang 4 na elemental, ang light, dark at foul at mayroon din itong mga ranggo at ang 2-star ay isa sa mga pinakakaraniwan dahil pangalawa ito sa pinakamababa. Binanggit ni Ryan na 2-star din siya na may wind crest at dahil dito ay inakala ni Kunan na mas mataas siguro ang kay Akar,
Tinanong ni Akar kung bakit niya iyon naisip kaya't ipinaliwanag ni Kunan na masiksik ang magic density sa paligid ni Akar kumpara kay Raya, na parang ordinaryong keso kumpara sa mamahaling blue cheese. Natuwa si Akar sa paghahambing ngunit hindi niya nagustuhan na ikinumpara siya sa keso, kaya sinabi niyang huwag na siyang tawaging ganoon muli at pagkatapos nito, sinabi ni Akar kay Kunan na may 4-star crest siya. Gayunpaman ang mababa o mataas na bilang ng crest ay hindi nangangahulugang mas magaling o mas mahina sa mahika ang isang tao, ipinapakita lamang nito kung gaano karami nakabuo ang enerhiya ang maaari niyang gamitin at matapos ang mga paliwanag, inanyayahan ni Akar si Kunan na bumaba sa courtyard upang magsimula na ang masayang bahagi. Sa ibaba ay nagtipon ang maraming Royal Sorcerer upang masaksihan ang mahika ni Kunan, dahil narinig nilang napakahusay niya at sinabi ni Akar na gusto niyang bigyan si Kunan ng isang maliit na pagsusulit, at pumayag naman si Kunan dahil kung makakapasa siya ay maaaring payagan siyang magkaroon ng Royal Sorcerer bilang tutor. Tinawag ni Akar ang isa sa mga sorcerer na si Victo at inutusan itong simulan ang pagsubok. Agad namang nagcast si Victo ng ilang dosenang water ball sa paligid niya at ipinaliwanag ni Akar kay Kunan na kailangan niyang lamangan ang spell ni Victo, gamit ang sarili niyang mahika. Nawalan ng masabi si Kunan dahil ito ang unang beses na kinailangan niyang gawin ang ganito. Naalala niya ang paliwanag ni Jenny na ang water ball spell ay maaaring lumikha ng tubig o kontrolin ang umiiral na tubig, ngunit hindi man lang niya naisip noon ang posibilidad na kontrolin ang tubig na nilikha ng ibang mage. Gayunpaman ay nagpasya siyang subukan ang lahat ng makakaya niya at sinimulan niyang agawan ng kontrol si Victo sa tubig. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaasahan niya at nang matapos ang pagsusulit, 2 water ball lamang ang nakontrol ni Kunan. Sa una ay nadismaya siya sa sarili niya dahil inakala niyang mahina ang naging resulta kaso kabaligtaran nito ang sinabi sa kanya, dahil iginiit nilang napakahusay ng ginawa niya at sa totoo lang, hindi inaasahan ni Victo na makokontrol ni Kunan kahit isa sa mga water ball lalo na ang 2. Dahil dito ay nalampasan niya ang lahat ng inaasahan nila at gayunpaman ay nais pa ring makakita ni Akar ng mas marami sa kakayahan ni Kunan. Kaya tinanong niya kung handa pa ba itong sumailalim sa ilang pagsubok at makalipas ang ilang minuto, lumikha si Kunan ng isang napakalaking water balloon sa gitna ng damuhan at sobrang saya ni Akar habang palundag-lundag itong inaapakan. Naisip ni Kunan kung ayos lang ba talaga na ang Grandmaster ay naglalaro ng ganito habang oras ng trabaho. Tinanong siya ni Akar kung paano niya nagawa ang bagay na iyon at ipinaliwanag ni Kunan na isa lang itong ordinaryong water ball na binago niya, upang magkaroon ng sobrang elastic na katangian. Sa katunayan kaya raw niya itong patibayin ng sapat para maibound si Akar hanggang sa ikalawang palapag ng kastilyo, ngunit sinabi ni Akar na sapat na ang pagtalbog niya para sa araw na iyon at maya-maya, lumapit si Risha kay Kunan at tinanong kung kaya rin ba niyang gumawa ng ibang bagay mula sa tubig tulad ng tao. Binanggit ni Kunan na kaya niya at bilang demonstrasyon ay gumawa siya ng isang manikang kahawig ni Ikso. Gayunpaman ay hindi pa rin niya alam kung paano ito papagalawin ng natural at sinubukan na niya itong paliparin noon, ngunit sobrang nakakatakot ang itsura kaya bihira niya itong gawin. Kahit ganoon ay hiniling pa rin ni Narisha at ng iba na ipakita niya ito, kaya pinapalipad ni Kunan ang manikang Ikso sa ere at habang dumaraan ito sa isa sa mga bintana, napagkamalan ito ng ilang kasambahay ng kastilyo na isang multo. Dahil dito ay nagsimula silang magpanik at kalaunan ay tinawag ang mga kabalyero, bumababa ang mga ito sa courtyard at pinagalitan ang lahat ng sorcerer dahil sa kaguluhan na nagawa nila, sa kung anong dahilan sinubukan ng lahat na isisi ang nangyari kay Victo. Samantala ay nalungkot si Kunan dahil hindi niya inakalang mapapag-alitan siya ng 2 beses sa unang araw pa lang niya roon, sinabi ni Akar sa kanya na wala nang saysay ang magmukmak sa mga nangyari na. Ngunit para makasiguro ay iminungkahi niyang sa susunod nilang pagkikita ay pag-usapan na lang nila ang mahika habang kumakain ng tanghalian. Tinanong ni Kunan kung ibig bang sabihin nito ay pumasa na siya sa pagsusulit ni Akar, pero base sa kung gaano kasaya si Akar kanina at malinaw na ang sagot. Iginiit ni Akar na siya mismo ang mag-aasikaso ng pagtatalaga ng isang Royal Sorcerer bilang guro niya, at labis ang tuwa ni Kunan nang marinig iyon. Gayunpaman ay nais pa ring linawin ni Akar ang ilang bagay dahil ayaw niyang magmukhang sumusuporta siya sa anumang royal faction. Sinabi naman ni Risha na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon, dahil ang mga royal sorcerer ay hindi talaga nakialam sa politika at natuwa si Kunan nang marinig ito. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay may isa pang tanong si Akar para sa kanya,
Gusto niyang malaman kung ano ang layunin ni Kunan sa pag-aaral ng mahika at ipinaliwanag ni Kunan na nag-aaral siya upang balang araw, ay makakalikha siya ng mga bagong mata para sa sarili niya gamit ang mahika. Inisip ng lahat na marangal ang layuning iyon at natuwa si Kunan na sinusuportahan nila ang kanyang pangarap, kaso habang naghahanda na siyang umalis para sa araw na iyon ay nakita niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya at hindi ito mukhang masaya. Mukhang nabalitaan nito na 2 beses na napapagalitan si Kunan sa iisang araw dahil sa kaguluhan na nagawa niya, at gusto nito ng paliwanag kaagad at sinubukan ni Risha na ipaliwanag na hindi kasalanan ni Kunan, dahil siya ang humiling na gawin ang mga bagay na ikinapahamak nito. Ngunit sinabi ng kanyang ama na hindi iyon mahalaga dahil ang isang sorcerer ay laging responsable sa magiging resulta ng sarili niyang mahika. Pagkatapos ng lahat ang isang taong may kapangyarihang pumatay ng libo-libo ay hindi maaaring gumamit ng dahilan na sumusunod lang siya sa utos. Kaya kung ang pagsunod sa utos ay magdudulot ng kapahamakan sa iba ay dapat niya itong tanggihan agad kahit ano pa ang mangyari. Napagtanto ni Kunan na tama ang kanyang ama kaya't humingi siya ng paumanhin at nangakong hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Pagkatapos nito ay umuwi na ang kanyang ama. Pero balak pa ni Kunan na maghapunan kasama si Mira ngayong gabi kaya't mananatili pa siya roon ng kaunti at tungkol nga sa hapunan niya, pinapaalala ni Risha na dapat na siyang pumunta sa kabilang wing ng kastilyo dahil ilang minuto na lang ay magkikita na sila ni Mira. Hindi napapansin ni Kunan na ganoon na pala ka-late kaso ayaw niyang tumakbo papunta roon dahil pagpapawisan lang siya, dahil dito ay iminungkahi ni Risha na gumamit sila ng mahika para maayos ang problema at di agad na intindihan ni Kunan ang ibig niyang sabihin. Kaya't ipinapaalala ni Risha na isa siyang wind mage at kaya niyang gamitin ang mahika niya para paliparin sila, ang kailangan lang ay isang platapormang masasakyan nila at gumawa si Kunan ng isa pang water balloon, at nang makasakay na silang dalawa ay pinalutang niya ito sa ere. Pagkatapos nilang umangat ng sapat ay ginamit ni Risha ang wind magic niya upang maitulak sila. Nakakatakot pero sobrang nakakakilig ang karanasan at sa kasamaang palad ay hindi masyadong napag-isipan ni Risha kung paano sila lalapag, dahil dito ay bumagsak sila pababa. Mabuti na lang at nasalo ng water balloon ang bagsak nila subalit nagkataon na lumapag sila mismo sa harap ni Dario, at hindi ito mukhang masaya dahil ito na ang 3 beses na nahuli silang gumagawa ng kaguluhan kaya't habang naghahanda pa si Mira, muli na namang pinagalitan sina Kunan at Risha.